So welcome back sa panibagong episode ng Drive Talk. Ngayon, ang ipapakita nating sasakyan ay yung pinakamagandang gamitin pang off-road. Ito yung 2024 Ford Bronco Outer Banks. Bago ang lahat, sisimulan natin dito sa exterior. Ang maganda dito sa Bronco, naka-badging yung malaking Bronco dito. Tapos yung headlight niya is LED na rin. Saka ang maganda rito kay Bronco, retro yung design niya. Para kayong binalik doon sa mga previous model ng Bronco. At saka sa hindi nyo tinatanong, itong Ford Bronco is lumabas noong 1966. At itong Bronco natin ngayon is yung third generation. Saka ang sensors niya is 4. Magkabila yan. Tapos meron din kayong radar dito sa ilalim, tas dito. At saka meron pang advantage tong Bronco na kapag mihigop siya ng hangin, gumagalaw to. Para mas better aerodynamics. At saka ito pa advantage yan. Meron pa siya ditong sabitan. Yan, pwede niyong talian kung may kakarga kayo sa bubong. Pwede rin panghila. Up to 150 pounds yung pwede niyang hilahin, yung kaya nitong buhatin. Saka ang advantage nitong bumper niya, kahit plastic, ito yung scratch proof. Kahit magasgas siya, nag-heal pa din kapag nainitan. Ganon din sa mga fender niya. Saka ang maganda rito, meron siyang tow hook dito sa ilalim mo, kagaya ng mga Ranger Raptor. At saka ito pa, meron din siyang vents dito na gumagalaw para sa aerodynamics. Tas plastic din to. Ganun din same ng bumper, yung nag-heal. At saka ang maganda sa suspension nito, sobrang premium. Hindi siya naka-faxa, Bilstein ang suspension nito, kaya maganda yung ride niya. So, ang gulong naman yan is size 17 at saka naka-Goodyear Territory mud terrain. 35 inches yung isang buong sukat niya. Kapag kasama yung gulong, up to dito. Saka ang maganda rito sa mugs niya, sobrang special. Dahil itong mugs ng Bronco dito sa atin is pang Raptor ng Bronco sa US. Saka dito lang nilabas yung ganitong mugs sa normal na Bronco. Saka yung stepboard niya is plastic din. Kasi di ba pa nagtitrail, medyo prone sa gas-gas. Kaya ito, nag-heal din, kagaya nung sa mga bumper niya. Kagaya sa unahan, same din ang plastic yung bumper niya dito. At meron din tong 4 na sensors. Tapos may tow hook. Tapos nandito yung plate light. Saka etong Bronco, pag binuksan nyo, magkahiwalay siya. Tapos nabubuksan to ng bukod. Saka yung space niya is maluwag. Hindi nga lang siya sobrang laki, katamtaman lang. Tapos meron siya ditong mga hooks. Saka may mga extra pocket siya dito. Sa kabila wala. May ilaw, tapos may 12-volt socket. Tapos, ito yung speakers niya, meron sa bubong. Saka ang advantage nito is nababaklas to. Madali naman siya i-detach kasi tatanggalin mo lang to. Ganun din sa loob. Kasi ito yung extra storage niya. Dito naman nakalagay yung tools. Tapos may storage pa dito. Ayan. Pwede kayo maglagay ng, kasya siguro dito, tsinelas. Tapos, ano ba to? Wala pala siyang bucket. Saka yung location ng 360 cam niya nandito. Tapos wala lang siyang cover. Yung reserve tire niya. Tapos nandito yung third brake light. Tapos ito naman yung logo ng Bronco, kabayo rin. Ano to? Nahirapan ako. Ito lang pala yung kinakalabit, oh. Yung kulay dilaw. Yun yung kinakalabit para mabuksan yung hood. Saka maganda dito sa Bronco,
Kahit wala siyang hood dampers, magaan yung hood niya. As in, sobrang gaano. Kahit nga one hand magaan siya. Ang makina naman niya is 2.7 liter EcoBoost V6 engine. Made it with 335 horsepower at 555 Nm of torque. Ang maganda dito, 10-speed automatic transmission siya. At saka ang water depth niya is 850 mm, which is sobrang taas kesa doon sa Ranger Raptor. Ang maganda pa rito, meron siyang ventilation dito para hindi mag-init yung hood kasi kukupas Siyempre, di naman makukumpleto kung di natin sisilipin yung interior. Ngayon, hindi tayo makakapag-test drive. To be follow na lang sa part 2. So, bago tayo sumakay, ang maganda dito sa Bronco, frameless yung window niya. Kasi nga, nababaklas yung roof para mas madali siya itago. Tsaka may cover naman to. Pag binaklas niyo lang yung mga pinto at saka roof. Sakay tayo. Tsaka yung grab handle niya, wala dito. Kasi airbags yung nakapwesto rito. Nandito siya. Pang maganda dito sa Bronco, kapag binuksan niyo yung pinto, meron siyang pang welcome, yung may logo ng Bronco, tapos may animation siya, sobrang ganda niya. Yung pakiramdam niya sa driver's cockpit, sobrang ganda. Parang, kung titingnan mo siya sa labas, sobrang lapad niya, pero wag nandito kayo, sakto lang, parang masarap siya i-drive. Saka yung pakiramdam ng mga manibela niya, sakto lang din. Okay naman yung, hindi naman siya sobrang tama lang. Saka ang ano lang dito, puro hard plastic. Kasi nga pang off-road to ini-start ko siya. Ang maganda rito sa Bronco, meron siyang 5 drive modes. Meron siyang normal, meron siyang eco, meron siyang sport. Tapos meron din siyang slippery at saka mat and rods. Yon, 5 different drive mode. Saka ito pa, built-in yung navigation niya. Nakadepende dun sa CarPlay yung makikita nyo sa screen. Yan, ito naman yung itsura ng 360 cam niya. Buksan natin. Tapos yung steering wheel niya, nandito na lahat yung kailangan nyo. Yung voice command, yung pagsasagot kayo ng tawag, tapos yung control nung sa gauge, yung okay siguro, yan. Papalitan. Tapos, nandito na rin yung sa cruise control nyo sa left side, tapos yung distance, tapos yung volume naman ng head unit nyo. May advantage din tong Bronco. Nakikita nyo dito yung oil temp, tapos yung sa transmission, nakikita nyo rin dito. Kahit yung battery voltage yung kita nyo rin dito. Ang maganda dito, malalaman nyo kung gaano kataas yung hangin nyo sa gulong. Makikita nyo dito sa Bronco. Yung tachometer nito is digital. Bar yung itsura niya. Saka ito pang advantage dito. Nababaklas yung roof. Sobrang dali lang. Ito. Tapos iuusod mo lang yan. Yan. Tapos dito. Yan. Saka ito pang Bronco. Ang nagustuhan ko rito, kahit puro hard plastic siya, yung mga tatama naman ng brush nyo is soft touch. Ayan. Pero hindi siya yung soft touch na parang sa mga luxury car, yung ano lang. Kasi rugged kasi itong sasakyan na ito pang off-road. May konting medyo matigas pero komportable naman. Ganun din dito. Sa yung spacing ko, sakto lang. Ito yung normal driving position ko. Tapos yung headroom ko, malaki. Yan. Tapos yung bintana niya, wala siya ditong pindutan. Nandito lahat sa gitna. Kahit yung pag-adjust nyo ng mirror, nandito rin. Saka ito pang advantage nito, yung side mirror ng Bronco, hindi siya nakakabit dito sa pinto ng sasakyan. Nakakabit siya dun sa may unahan, dun sa may fender. Kasi ang purpose, para pag binaklas mo yung roof, meron pa rin kay side mirror. Saka dito, meron din siyang indicator ng sa 4x4. Ayan. At saka ito pang advantage ng Bronco, na kapag nag-off-road kayo, hindi lang rear differential yung malalak nyo, pati yung unahan malalak nyo. At saka dito, pwede nyo rin i-adjust yung turning radius nito, lalo na kapag nag-off-road kayo, syempre masikip, lilitan nyo yung liko nyo, ganun siya kaganda. Saka yung 4x4 system niya is tinatawag na GOAT mode. Yan.
Same lang naman din sa typical na 4x4 na sasakyan. May 2H, 4 low. Ewan ko lang itong 4A. Tapos may 4H, yan. Nadagdagan lang ng 4A. Sa mga ano ba yung 4A, comment down below. Hindi ko lang masyadong na ano. Tapos meron pang magpaparemind sa inyo na yung Bronco is special. Dahil meron siya dito Ford na nakalagay. Built at Michigan Assembly Plant. Doon siya gawa. At saka itong Ford Bronco is gawa sa North America. May cup holder kayo dito. Yan. Tapos yung center armrest nyo, meron ding lagayan ng barya, kagaya ng Raptor. Saka maganda rito, may outlet. Pwede nyo saksakan. Saka meron pa siya ditong hawakan, no? Para sa mga passenger. Lalo na pa nag-off-road kayo. Tapos ito pa ang maganda rito. Meron siya ditong USB outlet. Type-C at saka Type-A port. Climate control niya is dual. May automatic. Ito yung volume sa radyo nyo. Yan. Tapos meron din siyang wireless charging. Meron kayo ditong another outlet. Type-C and Type-A port. Tapos yung glove compartment nyo, maluwag din naman. Tama lang pala, hindi siya sobrang luwag. Sakto lang. Saka itong maganda dito sa Bronco, naka-leather seat siya. Kahit pang off-road siya na sasakyan. Yung feeling naman ng leather niya, sakto lang din. Saka ito pa maganda dito, power seat adjustment. Yung driver. Yung power seat adjustment niya is 8-way power seat adjustment. Saka ito pang special dito. Yung upuan niya, may nakalagay ng logo ng Bronco. Talagang ire-remind kayo na Bronco yung sasakyan nyo. Ganun din sa passenger. Kita rin yan. Ang upuan naman sa passenger is 8-way power seat. Saka yung dashboard niya, meron ding nakalagay ng Bronco. Yan. Plastic material pero mukha siyang metal yung design niya. Maganda, hindi siya gasgasin, no? Saka wala kayong makikitang piano black finish. Yun yung nagustuhan ko dito. Ito lang pala, piano black. Pero hindi naman masyadong natatouch yan eh. Unlike yung mga ganito, which is maganda, hindi siya piano black. Tapos meron siyang map light, LED na rin. Tapos makikita nyo dito yung sa passenger kung naka-seatbelt. Seatbelt. Tapos ito yung sunshade, medyo may kaliitan. Ito namang sun visor niya. Meron siyang vanity mirror with lights. Hindi nga lang siya LED. Ganun din sa passenger. May vanity mirror tsaka may lights. Yung switch niya ng headlight kapara sa mga Ranger, nandito siya sa ilalim. Ito pala maganda rito. Yung mga pinto niya is may net. Ang sound system naman nito is B&O. Siyempre di kompleto kung di tayo sisilip sa likod. Kung maganda pa rin ba. Tara, sama kayo. Ang maganda rito may grab handle. Hindi na mawala to. So maganda rito sa likod. Kung sa unahan, okay yung spacing ko. Dito mas okay kasi ito yung normal driving position ko. Sobrang luwag. Headroom ko, maluwag din. Kagaya sa unahan, meron siyang soft touch material dito. Saka ito. Tapos may pocket din dito. At saka kung kagaya sa una, nasa gitna yung mga power window, dito rin nasa gitna. Nandito naman siya matatagpuan sa may center console. Kung bababa mo yung window, up and down, ganun din sa kabila. At saka maganda rito, automatic lahat ng bintana, up and down. Tapos yung armrest niya, nandito yung cup holder. Yan, komportable. Kaya lang, yung tunnel niya, sobrang taas. You know, may kataasan lang. At meron din siyang USB outlet, Type-C and Type-A port. Tapos meron siyang 230 volts dito. Yun. Saka ito pa, yung lights niya matatagpuan dito sa may likod. Kasi kung mapapansin nyo, may mga ano siya dito. Kasi nababaklas yung roof niya. Yung mga mekanismo, yung mga bakal, may cover siya ng plastic. Which is maganda dahil may airbag. Doon siya nakalagay. Kahit hindi ko nababaklas din yung roof. Saka ito pa pag tinopi nyo. Ito yung special dito.
Manual siya tinutupi. Di ba, di siya mabababa basta-basta. May kiniklik na pindutan dito. Ayan o, para matupi. Ito yung tsura niya kapag nakababa. Saka ito pa maganda rito. Kung sa likod, kagaya sinabi ko kanina, sakto lang yung space niya. Pag binaba niyo to pareho, malaki na yung space niya. May isa pang advantage itong Bronco dahil pwede mong ma-start ang sasakyan gamit ang susi. Back muna. Tapos start siya. Pagpatay naman, so dalawang. At dito magtatapos yung vlog natin dito sa Bronco. At kung nagustuhan nyo, huwag yung kalimutan mag-like, comment, share, at mag-subscribe. Pero bago yan, papakilala ko sa inyo si Sir Anthony. Siya yung sales consultant natin dito sa Ford Cavite. Sir, ano po ba? May invitation po ba kayo sa mga viewers natin? If you like to test drive the unit, sir, we have Ranger Raptor, Territory, Everest, and Ranger XLT for test drive, sir. Saka, nice ko rin magpasalamat sa Ford Cavite para ma-vlog natin to. At syempre kay Sir Anthony. Sir, maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Hanap nyo ba mga murang damit at saka murang pabango at mga murang beauty product? Tara na, meron kami niyan dito sa Anjay Clothing. Tara! Tapos ang maganda pa rito, meron din kaming mga available na mga lotion. Ito, mga imported namin products. Ayan. May Jergens, may Dove, may Nivea. Itong Nivea namin is body wash. Tapos meron din kami mga Avon lotion. Plus, meron din kami mga sabong panglaba. Saka, meron din kami mga pre-love na damit. Murang-mura lang din. Ayan. Tapos meron din kami mga original na Bath and Body Works na pabango. Galing naman itong Canada. Ayan. At syempre, hindi makukumpleto kung wala tayong mga bags. Ayan. May available kaming bags. May pambata rin. Meron din kami ditong available na mga basketball jersey. Meron din kaming mga available na mga dress. Ayan. Murang-mura lang din ito. Ito namang dress namin is galing din ng Canada. At meron din kaming mga pambata na damit. Ito naman. Tapos ang maganda pa rito, meron din kaming mga available na mga panglinis sa bahay. Meron kaming panglinis ng CR, meron kaming liquid detergent, at dagdag ko lang, meron din kaming mga paninda na mga sombrero. At ang maganda rito, reversible hat siya. Pag nanawa ka sa yellow, pwede mo siyang gawing black.